Ang pumatay po kay Ninoy Aquino, walang iba kundi ang pamilyang Marcos. Sila po ay pumatay, dumukot, na-nurture, nagpakulong ng mga kalaban dahil ayaw nila ng kahit sino na tatayo at lalabanan ang kanilang administrasyon. Pinatay po nila si Ninoy Aquino dahil nagnanasa sila na mapatuloy ang pagluklok sa pangyarihan dahil sila po ay nagpapayaman sa pwesto. Ang payo ko sa mga matanda na o malapit ng mamatay, magbago na kayo, si Jesus mismo ang nagsabi, sobrang hirap sa impyerno, at si Jesus din nagsabi na lahat ng kasalanan ay may kapatawaran maliban sa pagmusong sa banal na spirito. Ngunit di ibig sabihin lahat ng pagkakataon ay nagpapatawad ang Diyos, lalo kapag nahusgahan ng Diyos, ayon sa sinabi ng Diyos na magpakailanman silang nakakakita ngunit ni makakaramdam, magpakailanman nakakarinig ngunit di nakakaunawa na baka manalangin pa sila at mapapatawad ko, yung tila ba wala ng pag-asa ang kapatawaran. Itong si Roque, naaaniban na ito ng masamang spirito. Sabi nga ni Robin Padilla ang taong pabago-bago ang sinasabi ay sinungalan. O buhay na ang pagsisinungaling? Ang sabi nito ni Roque noong di pa magkagalit si VP Sara at PBBM si PBBM ay mabuting tao. Kung sa tingin niya si Marcos Sr. ang may kasalanan, bakit niya idadamay si PBBM? Pero alam na ng taong bayan at ng mga Aquino na di si Marcos Sr. nagpapatay. Kaya nga lahat ng Aquino ay dinagalit sa mga Marcos. Kaya nga laging kahalubilo ni Chris Aquino si PBBM at ang First Lady noon pa man kahit di pa Pangulo si PBBM. May mga pinatay man sa panahon ni Marcos Sr. pero di siya ang pumatay at di siya ang nagutos. Di tulad sa panahon ni Duterte, siya raw ay pumatay ng mga polis, at marami pang pinatay na mamamayan at mga abogado sa panahon niya. Martial law? Ano ba ang ibig sabihin ng martial law? Bakit kagustuhan ba ni Marcos Sr. ito? Yung sa EDSA Revolution nga at si Noynoy ay ayaw ipapatay ni Marcos Sr.? Kung ayaw ni Marcos Sr. na mapalitan bakit lagi may botohan, at bakit nagpa-snap election pa siya, si Marcos Sr. ginamit ang sarili niyang yaman para paunlarin ang Pilipinas, o kanyo ngang sumahin ang buong revenue sa loob ng 20 taon na panunungkulan ni Marcos Sr. kung aabot ba sa kalahati ng mga pinagawa ni Marcos Sr. na mga infrastruktura, at mga establishmento, at mga proyektong pinagawa niya noon, at kung aabot ba sa 1/7 ng naka-escrow na yaman ng mga Marcos. Oy, Roque, ako pag naghahayag madalas kong sabihin na kung may pagsisinungalan ako sa mga sinabi ko, tulad ng mga tao sa Bible na may God judge me be it ever so severely. Ibig sabihin, kamatayan na may kaparusahan tungo sa impyerno. Ikaw nga Roque subukan mong banggitin yan kung alam mo talagang si Marcos Sr. ang nagpapatay kay Noynoy.